Samantala, nakabantay rin po ang mga public at private hospitals sa mga pasyenteng nagpapasuri po ngayon dahil sa heat-related illnesses, pati na rin sa kaso po ng rabies. Pag-usapan natin yan kasama si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, President Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Connie, sa ating mga nakikinig po. Good morning po sa inyo. Ito po, ano mo nga ho ba yung paghahanda o adjustment kaya na maaaring ginagawa po ng mga ospital natin ngayon pong napakainit ng panahon? Simula po nung talagang nagkaroon tayo ng mainit na panahon, talagang pinahanda na po namin ang aming mga miyembrong hospital to be prepared na biglang dumating itong mga pasyente na sobrang nainitan and need na kailangan ma-replace. Usually po, ang kailangan yan ma-replace kung ano man yung nawala sa kanya, nag-cause ng, usually nag-dehydrate po sila because of too much sweating, sobrang init. So yun po, nakahanda naman usually mga hospital natin para ma-replace yan. Kinakabitan ho sila ng swero para ma-stabilize yung kanilang kondisyon, especially kung sobrang init. And then, yung iba nilalagyan ng mga cold compress pag yung, para nagkakaroon ng heat stroke. Usually naman, po yan supportive lang, usually, unless may ibang sakit itong ating pasyente na yun ang minsan nagiging complicated po. So, yan pa rin po ang ating pong nakikita ngayon na mga pag-monitor ninyo, heat cramps, heat exhaustion, at saka heat stroke yung pinakamalala. Pero ano ho ba, nakita ho ba natin na tumaas yung bilang ng mga naisusugod po dyan sa mga related na mga illnesses po na ito? So far, ang report namin, wala namang, kahit may mga nagko-consult, usually, karamihan hindi naman sila nako-confine. After a few hours doon sa emergency room, after stabilization, umuwi na rin sila. So, ibig sabihin po noon, hindi talagang grabe naman yung condition nila. So, pwedeng pauwiin. Opo. Doc, usaping rabies naman, bakit ilan lang yung accredited private hospitals na maaaring tumugon po sa mga nakakagat ng hayop at bakit may kamahalan yung paggamot dito? Siguro po ang mahal dyan. Alam niyo po ang mahal yung mga bakuna na ibinibigay. Pero ang mga hospital, karamihan po naman ng mga hospital, actually mayroon ding mga clinic sa labas na tinatawag nilang ABC, Animal Bite Center. Yan po mga Animal Bite Center na yan, handa po silang sa lahat ng ng mga kondisyon ng mga nakakagat ng aso, pusa, daga, etc. And they have the treatment for that. Yun nga lang, talaga pong mahal yung mga gamot kung sa pribado tayo pupunta. Ngayon, kung initial lang po, medyo, siyempre, kung emergency, natatakot sila na kailangan na rin agad nila mabigyan ng bakuna, yung subsequent po, pwede namang i-endorse yan. O kaya po pwede sila pumunta sa mga government facilities. Pero ang alam ko lang po na talagang libre ay sa RITM. Sa government facilities, ang problema, kailangan pa rin kayo palagay kung bumili mismo ng pambakuna. At yun po ang medyo mahal. Sana sa mga barangay, meron na rin. Ang problema po, kailangan i-determine yan. Dapat po sa barangay, dapat may doktor din na mag-a-assess nung kondisyon. Kasi depende po yan May mga tinatawag silang classification. Kung halimbawa, kung ang pagkakagat ay halimbawa malapit sa ulo, ganyan, o open wound, ganyan, kung malayo sa, kung nasa may dulo lang ng paa, etc. O kaya ang sugat malalim, gano'n. Tinitingnan po nila kung anong classification yan. Depende po doon kung anong bibigay sa kanila. Sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, maraming salamat din po. Si Dr. Jose Rene De Grano ng PHAPI. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.